bakit kailangan mo sumama sa church gathering? So, ang ating concept is ecclesia, na sinasabi, ang ecclesia is a Greek word translated as church. In the New Testament, no, it literally means assembly or gathering. It refers to the congregation of God's people. So, ang ating scripture is Matthew chapter 16 verse 18, na sinasabi, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." So, ang ating katuruan ngayong umaga is number 1, the church is the universal living body of Christ. So, dito sinasabi na ang church ay hindi isang gusali, kundi ang lahat ng mananampalatayang bahagi ng katawan ni Kristo. So, hindi lang siya structure, siya ay mga nananampalataya kay Jesus Christ, no? Bahay sambahan na kung saan nagtipon-tipon at pinag-praise, sabay-sabay nag-praise and worship kay God. So, the church is the universal living body of Christ. Number 2, God calls His people to gather regularly. So, si God ay nagtakda na kanyang mga tao ay magtipon-tipon upang sumamba, mag-aral ng kanyang salita at palakasin ang isa't isa. So, God calls His people to gather regularly. And lastly is, every believer is a vital part of the body of Christ. So, bawat isa sa atin ay may papel sa church. Walang sino man ang hindi mahalaga sa katawan ni Jesus Christ. So, every believer is a vital part of the body of Christ. Yun po. So, bilang application po is number 1, never be a stand-alone Christian. So, sinasabi na hindi inilaan ng Diyos na mamuhay tayo ng panampalataya na mag-isa. So, kailangan natin ang church, no? Katuwang natin ang church. So, diba, atulad na lang nito na yung isang baga na nawawala ng apoy kapag nahiwalay sa iba pang baga. Diba kapag ganun, tinatanggal mo is nawawala na yung fire. Kumbaga namamatay na. So, ganun din tayo kapag ganun din tayo. Kunyari tayo, lumayo tayo sa church. So, madali tayong manghina sa pananampalataya. So, maagawa tayo ng iba't ibang amon gawain. So, wag natin hayaan na mawalan tayo ng fire. O, mawalan tayo ng fire, no? Sa church. So, kailangan sama-sama pa rin tayo at wag tayong lilisan ng das. So, never be a stand-alone Christian. Number 2, gather regularly sa small discipleship. So, sinasabi dito na mahalaga ang pagkisama sa maliit na grupo upang lumago sa pananampalataya at magkaroon ng accountability. So, gather regularly in small discipleship groups. And number 3, join with the intent to edify fellow believers. So, dapat tayong lumahok sa church. Sa church na may layuning magpalakas at magtulungan. Hindi lamang upang tumanggap, kundi upang mabigay din. No? So, join with the intent to edify fellow believers.